Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Eto na nga pag-usapan natin ang mga maiinit na issues sa lipunan. Nako, isa na ho itong kaso na naman ni Ontiveros. Ewan ko sa iyo, Ontiveros, dami mong alam. Dapat kantahan ka ng dami mong alam. Tapos ito pang issue. Nako, ito naman nakakamalungkot na issue. Itong issue patungkol po kay Pangulong Duterte. Yung kanyang huling habilin. Nako. Anyway, ako nalulungkot ho dyan sa issue na yan at talaga namang sabi ko nga matagal ko na ito sinasabi sa programa natin dito sa ating vlog. Matagal ko na sinasabi to na huwag nyo nang antayin na si Pangulong Duterte ay nakakahon na pag-uwi. Yan ang sinabi natin noon pa, sabi ko sa gobyernong ito. Dapat gumawa na kayo ng hakbang dahil sabi ko sa inyo pag nangyari yan, yung nakita ninyo na kung paano nyo dinala si Pangulong Duterte, after noon, di ba, kinabukasan, mga susunod na araw, nagkaroon ng malupit na rally. This time, maniwala ho kayo sa akin, baka doble, triple nung rallying nakita ninyo. Pag si Pangulong Duterte ay umuwi dito na nakahon o kaya nakajar. Nakajar kasi cremate, di ba? Yun nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. So, alam nyo, matagal na natin sinasabi yan. At alam nyo kasi, matanda na ho yung tao. Mantakin mo, 80 ka na. 80 ka, kinulong ka for no reason at all. Di ba? Paano masasabi no reason at all? Wala ngang witness. Wala nga silang ebidensya. Meron palang witness pero wala silang ebidensya na maipresenta. Yung lang laway ng mga di umano'y ginagamit nilang mga witness. Alam niyo naman, tanim witness na uso ngayon . At pag-uusapan natin kung anong klaseng karakter talaga ni BBM ang meron. Pag-usapan natin yung interview, reacta natin yung interview ni Chavit Singson, ha? Pagkasayin natin lahat yan sa isang oras na talaktakan dito lang sa Banat Bay. Simulan na natin kaagad dito sa issue po dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pangalawang interview. Diyan sa sa The Hague, okay? Nung kanyang pagbalik. Ito po, panoorin natin . Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Nako. Naiirita siya sa kuko niya . So, kinupit namin. Pinahiram kami nung guarda ng nail cutter. Then, kinupit namin yung kanyang kuko. Yeah. And then, he spent time yung para hindi siya, dili siya hait. Sound niya, Alvin. Parang pinafile. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang, And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah, ayun na nga. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip. Actually, alam nyo, tama yan sa mga matatanda. Ako nga, naiisip ko yan minsan Hindi, totoo po kasi, alam nyo, that's the truth in life. Sa buhay naman talaga, akala kasi ng tao, forever ka dito sa mundo na ito. Hindi. Talagang darating at darating ang panahon that you would face your creator. Darating at darating ang panahon na
ikaw po ay isang mailalagay sa kahon o kaya sa jar, di ba? Kahon yung, ang tawag doon, taul or sa jar dahil nga sa cremate, di ba? Alam nyo, yan ang katotohanan na minsan sinusubukan nating iwasan. Pero sa totoo lang, hindi natin yan kayang iwasan. Kahit anong galing ng siyensya, kahit anong galing ng mga doktor, hindi mo maiiwasan ang kamatayan. At yan ay pumapasok sa utak ng tao, lalong-lalo na pag siya ay matanda na. Kaya nga, alam nyo, ang papatay sa tao ay hindi yung sakit niya. Ang papatay sa tao ay ang overthinking. Yun ang bakit to? Kasi it will create into a stress, and we all know that stress is a big factor in sicknesses. Diba? Cause yan ng cancer, yung stress. Yan ang talagang papatay sa tao. Kaya alam nyo, yan ang isang bagay ang ako mismo ay kinakatakot or iniisip natin na sana si Pangulong Duterte ay hindi maganyan. Kasi siyempre kung ikaw ay nakakulong, ikaw ay mag-isa, wala kang kasama, di ba? Kung ano-anong papasok sa utak mo, alam mo naman ang demonyo. Hindi totoo, ang demonyo kasi ano yan eh. Sabi nga, di ba, sa John 10:10, sabi ng Panginoon doon, I came to so that you might have life and have it abundantly. Yan ang sabi ng John 10:10. Pero yung John 10:11, hindi yun madalas kino-quote. But the enemy, they came to steal, kill, and destroy. Yan ang ano nila, ang kanila. Hindi ho yan tumitigil. Ang demonyo hindi ho tumitigil, kabubulong sa'yo. Kasi yung action mo, it's your responsibility. The only way for you to act is yung mindset mo, yung utak mo. So diyan pumapasok ang demonyo at nagbubulong ng kung ano-ano sa'yo. Kaya ka ngayon, lalo na pag matanda, marami dyan matatanda, it's either nagiging grumpier or yung mainitin ng ulo. Tapos kung hindi naman mainitin ng ulo, lagi na lang balisa, daming wino-worry. Kasi nga, bubulong ang demonyo. Mamatay ka na, mamatay ka na. Hindi totoo, walang biro ito ha. Paano na yung ganito mo? Paano na yung ganyan? Ang dami yung bubulong sa'yo. Hanggang yung utak mo, syempre dahil sa sobrang stress na, yun ang ngayon lalabas sa katawan mo. Manghihina ka na. Pag nalungkot ka, hindi ka na makakain. Ganun eh. Ganun. So, how much more si Pangulong Duterte? Di ba? Kaya nga, yan yung sinasabing the battle is in the minds. Kaya nga, di ba, meron din sa scripture na do not conform to the pattern of this world, but through the renewing of your mind. Ibig sabihin nun, kailangan yung utak mo, pumapasok din ang positive. Ang positive na, halimbawa, ang scripture, di ba? At at the same time, yung mga inspiring books. O kaya, maganda niyan, through your friends or your family. In this particular instance, yung family niya. Hindi naman 24 hours na nakabantay yung family para magkwento sa'yo, para mag-encourage sa'yo. Di ba? So talagang may tendency kang malungkot at ma-stress out sa loob dyan. That would cause stress, that would cause overthinking. And ito na nga. Naiisip ngayon, di ba? Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, wala sa mood. Aside from doon sa naiirita daw siya sa kuko, there are a lot of things, di ba? Na mawala ka sa mood. Wala pa yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Ganun yan eh. Patong-patong na yan. And eventually, it will kill you. Yun ang sad truth dyan sa bagay na yan. Sa pagkakulong ni Pangulong Duterte. And I don't think our government does not know this. I'm pretty sure kung sino man na nagplano nitong makademonyong ginawa nila kay Pangulong Duterte, they know na pag dadala si Pangulong Duterte doon, makukulong mag-iisa, mabubulok doon, baka nga nasa isip niya, no? Doon na siya mamatay. Doon na siya. Masyado na yung harm. Alam mo kasi,
Hindi ko na lang papangalanan na. Pero obvious naman. Meron kasi si Pangulong Duterte ilang beses pumunta daw sa Malacanang tong tao na ito. At ilang beses tinanggihan pagdating sa posisyon. At nung mga nakaraang ay binanatan pa ni Pangulong Duterte. At itong tao na ito praning. Nasasaktan, madaling masaktan. Mahinang nila lang eh. At alam mo, mukhang mabait lang yan. Pero naghanap siya ng opportunity na gumanti. Always remember that. Sabi nga nila, hurt people. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ang taong nasaktan ay mananakit ng tao sa Tagalog. Pero sa English, hurt people. Mananakit ng tao din. So siguro dahil nasaktan siya sa mga birada ni Pangulong Duterte, ang ginawa niya, gumanti siya by sending PRRD in The Hague. Ganong katindi. At wala siya na siyang pakialam, wala na siyang awa kung ano mangyari kay Pangulong Duterte. Ito na nga po ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba siyang rini-request meanwhile? Wala. Alam mo, galing din ng nung upbringing ni PRRD sa mga anak niya. Kita mo how strong VP Sara Duterte emotionally. Di ba? Kung ako ito si VP Sara, hindi, isipin nyo ito mga kababayan. Kung ako ito si VP Sara Duterte, siguro madidepress ako na. I mean, kaliwat kanan ang bati ko sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Tatawagin kang corrupt dahil sa confidential fund na matagal namang meron na niyan. At sinabi pa ng COA na walang problema dun sa confidential funds. Di ba? And yet, accuse sila ng kung ano-ano. Impeachment, kaso, kaliwat kanan. Grabe ho eh. Grabe yung mag-usig tong lintik na gobyerno to. Napaka-demonyo nitong gobyerno to. Ito yung tinatawag na gobyernong hipokrito. Parang si Ontiveros. Namaya, papaliwanag ko sa inyo kung bakit napaka-hipokrito ng tong walang yan to. Napaka-hipokrito nito ni Ontiveros eh. Parang itong gobyerno to, sama-sama sila. At alam nyo, kung mahina ka nila lang, katulad nito ni VP Sara Duterte, alam naman natin, we all know this, diba? Sabi nga nila, ang babae, okay yan, mapagmahal yan, maalaga yan, sa relationship siya yung ganon, diba? Pero, ang isang masasabi natin sa kanila ay yung emotional. They are really emotional, ang mga babae. And yet, upbringing nito ni VP Sara Duterte dahil nga kay Pangulong Duterte ay napaka-strong. Mantakin mo pinagalitan pa daw si Kitty nung umiyak doon sa ICC. Kung ako yung anak talaga, iiyak ako eh. Gets niyo yun? Lalaki ako eh. Siguro naman kahit kayo lalaki, di ba? May iiyak kayo pag makita nyo yung ama nyo matanda na 80, ikinulong ng walang dahilan tapos ang daming ginawang maganda sa Pilipinas. Di ba kayo iiyak nun? Di ba iiyak kayo? Yeah? Pero anong sabi ni Pangulong Duterte? Wala magagawa yung iyak mo, tumahimik ka. Alam mo yun? Sabi ko nga, pwedeng masabi nating yun eh. Masyado naman yan, yung pagiging pero makikita mo, kasi sa buhay, totoo ito, sa buhay po,
marami tayong kakaharaping problema sa buhay. Kung ang anak natin, binibaby-baby natin sa buhay, kunwari, nadapa, umiyak, kawawa ka naman, halika, anak dito, halika. Pagdating ng paglaki niyan, mahinang nilang lang yan. Asahan mo. Pero pag ang anak mo, hinayaan mo madapa, masugatan, bangon ka na, halika na, tayo, diretso na. Hindi, kasi alam nyo, na-observe ko yan sa Japan Ito, walang biro Kaya pansinin nyo yung mga Japanese, napaka-independent ng mga bata. Mga bata naglalakad sa kalsada, wala kang problema. Tatawid mag-isa. Oo, pero sumusunod Yung mga bata kasi sa atin dito, hindi sumusunod Kaya nakakatakot sa atin, may biglang tumatawid Doon yung mga bata doon talagang sumusunod. Kasi makikita mo, ako may mga nakikita ako umiiyak, yung nagtatantrum sa bata. Naku po, sabi ko sa inyo, pinababayaan ng nanay at saka tatay. Kung iisipin mo, walang niya naman ng mga magulang nito. Talagang naano kaya nung nagpunta ako sa Osaka, sa park, umiiyak siya. Yung bata, iyak ng iyak. Anong ginawa nung nanay tatay? Umalis. Iniwan siya. As in, umalis siya. Sabi ko, ang lupit naman itong tatay at nanay na to. Talagang iniwan. Tapos alam mo yung bata, tumigil. Tapos tumayo. Sabi ko, gusto ko na lang gano'n din Bebuti nga. Alam mo yun? Kasi parang may hinihingi yung bata. Okay? Parang merong gusto siya dahil may mga, may mga animals. Parang zoo yung pinuntahan namin na yun Basta may gusto siyang gawin. Ganon Ganon magpalaki si Pangulong Duterte. Kaya no wonder, ay mga anak niya strong. Di ba? Hindi katulad nung nakaupo siya Malacanang. Di ba? Pagka bigla umiyak. Ito. Pulburon. I mean, yung pagkain nyo, masarap yung pulburon. Walang ibang meaning yun, Pulburon yung kinakain, Pulburon yung kinakain. Pastillas, mga ganyan. Mga sweets, di ba? Hindi kasi para magkaroon ng happy hormones, bibigyan mo sila ng sweets. So, nung nadapa yung isa sa taga-Malacanang, ito, pulburon, para hindi ka na maiyak-iyak dyan. Yun yung kinakain po yun yung pulburon hindi po yun yung ibang meaning. Yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. Wala, lagot ka. Binungking mo na. Lagot ka, binungking mo na. So, bukas na bukas, babantayan na siya doon. Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or... Hindi ko alam kung anong ni mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-therapy. Hindi ko nga alam Maganda yung kutis niya Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi tight yung... Firm. Para siyang nag-ultera Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Si ma'am nagpipa-facial. Alam niya yung mga term pang facial. Hindi, alam mo, tinan mo ito nga sinasabi ko sa inyo di ba? Tinigil yung gamot, hindi masyadong kumakain dahil nga sa foods, di ba? Pero bakit it seems na naging mukha siyang mas healthy? Remember hindi nagpapaalam si Pangulong Duterte out of unhealthy issue sa katawan. Okay? Naghuhuling habilin siya because of the things na pumapasok siguro sa utak niya. Na wala na, tapos na itong pinaglalabang ko. Malamang ganun. Not because of his health. His health is fine.
As a matter of fact, sinasabi nga ni VP Sara Duterte, yung mukha niya, mas gumanda, mas hindi naglaylay. Kasi ganun po talaga ang nagagawa. Alam niyo po ba na food is really a killer? Especially the food in the Philippines. Killer po talaga ang food sa Pilipinas. Di ba kung maalala ninyo, dati po ako plant-based diet. For more than 5 years, nag-plant-based diet ako. Pure plant-based. Hindi vegetarian ha. Yung vegetarian, kumakain pa ng itlog yun, alam ko eh. Ito talagang vegan, plant-based for 5 years. Alam nyo, ang hirap maghanap ng healthy food sa Pilipinas. Kasi, di ba, pag plant-based, sana okay na lahat. Minsan makakaano ka ng sobra sa sodium o di kaya naman tinatamisan para palatabol sa panlasa mo, di ba? Ganun ang ginagawa. Kaya ang hirap talaga makakuha ng yung fresh. Kasi sa ibang bansa, pag sinabi mong plant-based talaga, kahit sa London may makikita kang convenience store na puro gulay, salad. Naka-display yung mga salad. Sa Pilipinas, wala kang makikita. Punta ka na convenience store sa Pilipinas. Ano meron? Hotdog, pansit canton, chicken, na matagal nang nakababad na nakalagay doon. Pagka wala kang makukuhang Mabuti pa nga ibang bansa kahit pa paano may salad Kaya nga 'di ba sinasabi nga nila, one of the secret of Japan is yung convenience store nila. Kasi yung convenience store nila, kung ano yung nakikita mo sa bahay mo, yung niluluto, ginagawa ng nanay mo, kunwari nung bata ka, the same thing na makikita mo doon sa convenience store. At fresh. Kasi after nun, kaya nga nagkakaroon sila ng sale pagka malapit na pag tumagal na sobra yung sa mga grocery, di ba? Nagsisale sila. Talagang almost, hindi lang almost, half the price talaga yung presyo. Kasi nga, sa kanila, tapong kagad pagka kailangan ma-dispose lahat. Kinabukasan, kailangan mapalitan yan. Ganun sa kanila ultimo nga, di ba, may mga natto pa doon. Alam niyo yung natto, yung fermented beans? Grabe ho. Sobrang, kung gusto mo maging healthy sa ibang bansa, malupit. Pwede. Pero sa Pilipinas, malabo. Napakahirap. Kaliwat kanan na McDonald's, Jollibee. Hindi ko sinisiraan pero alam naman natin kulang sila sa salad. Di ba? Ito nga, kaya nga ito sinasabi ni VP Sara Duterte, pumayat siya but he really looks healthier. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo Pero ma'am, yung Nakakaingit naman yun, 80, nasa noo lang ang wrinkles. Ang hirap nun Ako kahit anong ko, puno na tayo ng wrinkles. Parang Sir John, may hindi skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bawenyo na namatay, binanggit din, diniscuss namin. And then of course, yung, father ni Mans, friend kasi ni, PRD, diniscuss din na. Well, kailan po ang susunod yung bisita kita tayo? Tomorrow, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... bukas ay... 2:00.
2 o'clock 2 to 3:30. to 3:30. Tomorrow. Okay. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ako? July Yes. 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Nandito pala si Attorney Mans. Hi, Attorney Mans. nandito pala si Join us, Attorney. Attorney Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. Oo. So nakapasok Hi, po si sir. Attorney Mans. Oo, kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh na yun. So, I think si Manasseh yung... Oo. Can I ask a question Oh, on a yeah. different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses to know ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po in-advise Grabe, no? Again, Hoy, Hontiveros, hindi ako nagsabi, Si VP Sara Duterte, Diyan ka na naman. Ayan, no? Meron daw nakasama na etong si Rene na naandoon doon sa kung saan dinala mo daw, di umano, allegedly, wag kang ano. Sinabi na mga taga-ICC witness din. Di umano, allegedly. Ito kasi si Hontiveros, napaka-sensitive sa issue na to. Hindi ko alam bakit siya masyado kang defensive sa issue na to. sa inyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano kong status nun? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, wala Wala pa rin. ako. Wala pa ako.
right before SONA. So, hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually, Ayan na, malinaw na. Hindi daw muna makaka-attend si VP Sara. Siyempre, nandyan po siya. gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumalabas sa balita na meron na raw silang kopya ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafile ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinafile ng kaso. Lahat ng Yan ang tunay na public servant. Lahat ng libelous na kaso, lahat ng libelous na lumabas, statement against her. Ano sabi na? Hindi na, wala yan. Hindi mo kailangan minasampa ng, alam mo, ganyan na ganyan si Pangulong Duterte, di ba? Yan ang tamang public servant. Hindi yung sensitive. Hindi yung makantil mo lang. Ay, grabe, sampa ng kaso sa lahat ng mga nagsalita at nag-share. Si Ontiveros wala sa hulog talaga eh. Hindi, alam nyo, pahiyang-pahiya. Si Ontiveros sa mga ganito ni VP Sara Duterte. Tapos sasabihin ng iba, si Ontiveros ang gawin nating presidente. Gago! Sa kanya, bawal magreklamo. Pambihira kayo. Kawawa kayo nun. Oh, isipin mo, siya ang presidente. Tapos magrereklamo ka, magsasampa ka ng kaso. Ha? Gago! harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Amen. Sa bank accounts, I agree. inaantay ko na Ito, matindi ito Kasi isipin nyo to ito talagang illegal. Hindi ka pwedeng kumuha ng bank account ng isang tao kahit po unless iutos ng korte. Kahit sabihin, kahit po nasa gobyerno ka, hindi ka basta-basta pahingi nga ako ng bank account ng isang tao. Hindi pwede yun. Hindi porket congressman ka o senador ka, kukunin mo yung bank account ng isang tao, hindi pwede yun. Unless inutos ng korte. Remember, ang Senate, hindi ho yan na nagsisimula pa yung trial. So wala pang paghihingi ng bank account ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin, kung talagang meron lumabas na bank account, pwede niyang idemanda. Napaka-illegal po niyan. Siguradong panalo siya. Hindi katulad ng mga kaso ni Ontiveros na house show ba yan? Ang tawag sa mga ganyang kaso? Ewan ko. Karoon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Ay, ma'am. Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Pulong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa na-ibenta yung bahay po. Ano po opinion? Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD. And so it is, ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa, ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, as a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siyang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Pulong said.
Oo, may nabanggit si mama na na ganyan, na pwede namang doon sa family niya. Sana i-open to the public na lang yung house. No, parang museum ba? Well, sana. Depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang sa Ito talaga to si Roque, oh. Roque, ha? Para rin itong si si Doc Mata. Biro lang. Alam nyo, yan po yung video ho na talagang medyo na ho tayong lahat, nagulat ho tayo sa sinabi ni Pangulong Duterte. Naghahabili na ho talaga siya. At hindi ho talaga yan masasabi nating magandang balita. Yan po yung nakakalungkot dahil talaga namang, alam mo yun, we are wishing that one day makabalik na si Pangulong Duterte alive, di ba? Alam nyo, ladies and gentlemen, people of the earth, na ako meron lang ako ikikwento. Nakakwento ko na ata ito Nakakwento ko na, tama. Nakakwento ko na, ulitin ko lang yung kwentong kunto. Nung nasa Hong Kong, yung last time na nakita ko si Pangulong Duterte, sa Hong Kong yun yung bago siya bumuwi, papunta dito. Nagkaroon po ng event. So, maaga kami mga banateros kasi kami unang mga nagsalita doon sa event na yon. So, nagsalita kami tapos dumating na nga po yung mga senatoriables pero bawal mangampanya nun at saka si VP Sara Duterte at huling-huli si Pangulong Duterte. Kaya lang, nung pagkasalita ko, di baba na ako, tapos na, di ba? So, magsasalita na yung mga bigla kong, kasi ako pag nasa ibang bansa ako, dala-dala ko lagi yung passport ko kasi para syempre, yun ang advice pag ikaw matanong ng mga pulis, ganyan-ganyan, at least alam nila, ito, legit na turista ka, ganyan. Di ba? May visa ka, ganyan-ganyan. Ito ka, dumating ka ng araw na to. So, lagi kong dala. Ang problema, nung pagkatas ko magsalita, kinakapa ko sa bulsa ko. Wala yung passport ko. Hindi, walang biro to Wala po yung passport ko. Pagkatapos ito magsalita ni VP Sara Duterte, yung umakyat din ako Yung umakyat siya sa kung maalala nyo, umakyat siya dun sa mga audience. Umakyat din, sumunod din ako para mag-video. Iniisip ko, di kaya nalaglag dun. Problema, may nagsasalita pa, mga senador. So, hindi ko naman pwedeng hanapin dun sa taas. So, ang ginawa ko, hinanap ko na lang kung saan kami kumain nung gabi. So, bumalik ako doon, nilakad ko yun. Layo-layo, nilakad ko talaga siya kasi natataranta na ako, patay kang bata ka. Paano ako uwi nito? Yeah? Wala akong passport. Hinanap ko hanggang eventually, nahanap ko na for how many hours, nahanap ko na siya. Doon sa kinainan namin na kung saan nag-jam ako, nag-drums ako. drums pa kasi. So, nag-drums ako doon. At nalaglag doon habang nagdadrums ako. So, nahanap ko eventually. Pagbalik ko, tapos na yung event. Sarado na yung wala nang pinapapasok. So, pinapasok ako doon sa alam ko kasi kung saan yung daanan ng entrance ng mga speaker. At tapos marami ng pulis. Kasi dumating na pala si Pangulong Duterte. So, sobrang dami ng pulis. Kasi ang daming tao sa labas. Buti nakalusot ako doon sa papasok doon sa gym. Okay, pagpasok ko ng gym, okay na, di ba? Ganyan-ganyan. Papasok na sana ako dun sa may barricade dyan Nakakapasok naman ako kasi nagsalita nga po ako, tsaka may ID po ako. Papasok na po ako doon sa dressing room kung nasaan doon si Pangulong Duterte. Hindi po ako makapasok. Kasi pinagbabawalan ako nung Chinese, matangkad na Chinese na pulis. Sabi ko, no, speaker, remember, speaker. No, wait. Gumaganon-ganon na yung pulis. Sabi ko, okay lang. Ako naman, okay lang naman sa akin. Kaya lang gusto ko lang magpaalam doon sa grupo ko, sa SMNI, ganyan-ganyan. Gusto ko magpaalam na, ma'am, alis na po ako, mamasyal na ako, Ganyan, papaalam lang. Di ba? Hindi ko in-insist. Kung ayaw, okay lang naman. Di palabas na ako. Sige, bye na. Gusto ko na mamasyal. Happy pa nga ako Hindi ako yung tipo ng vlogger na hindi lang pinapasok. Magwawala na.
Magbabideo na. Magagawa na ng kung ano-anong chismis. Ganon. Hindi. Wala, okay lang sa akin yun. Mas masaya nga ako kasi makakapasyal na ako. Mas mahilig kasi ako mag-isa na namamasyal kahit kasama ko sila, yung mga banateros. Mas gusto ko namamasyal mag-isa kasi ayoko nung kinokontrol yung oras ko eh. So, palabas na ako. Hanggang hinabol na ako ng taga-SM na yun, yung boss namin. Sabi, Banat! Ganyan yung boses niya, Banat! Pasok ka na, halika na! Sabi ko, ma'am, okay na ma'am. Uwi na ako kasi hindi na ako pinapapasok yan. Nagwagawa pa ako ng ano eh. Kasi nga gusto ko na lumabas eh. Gusto ko na mamasyal. Sabi na, hindi, pasok ka, halika. Ako nang bahala doon sa ano. Tapos, aba! Nung pagdaan namin, siya dire-diretso. Tapos sinabi, kasama ka. Ang galing. Dire-diretso kami papasok, di ba? Pagpasok namin doon, nandun na si Pangulong Duterte at saka yung mga talagang VIP na mga tao, mga senators, ganyan-ganyan. That was the last time na nasabi ko nga, pumasok talaga sa utak ko noon eh. Maybe this. Kasi may balita na eh, nahuhulihin na si Pangulong Duterte. Yun na yung kwentuhan dun eh. Alam na ni Pangulong Duterte na pagdating niya ng Pilipinas, huhulihin na siya, dadali na siya sa dahig. Maraming nagkukonbinsi sa kanya na wag ka nang umuwi muna. I-delay mo muna, pag-usapan muna natin kung anong gagawin natin para yung legal remedy maayos natin. Yan ang sinasabi, di ba? So yun yung pinag-uusapan doon. So ako naman, parang sabi ko doon sa sarili ko noon, sabi ko baka huling kita ko na to kay Pangulong Duterte. Not in a way na may mangyayari sa kanya. Huling kita kasi makukulong na siya. Kaya talagang ininsist ko na nung nandun na ako sa loob, kahit epal-epal ako, lumapit na ako sa kanya. Mr. President, Banat. Sabi niya, Mr. President, picture tayo, picture. Nagpa-picture lang pala. So, nagpicture ako. Kaya may picture ako lumabas doon, nandun siya sa loob eh. Tapos, eventually nag-decide siya na, isipin niyo to hindi siya umilag. Hapon pa dapat siya uuwi, kinabukasan. Umuwi siya, umaga. Gusto niya talagang harapin. Ayaw niya ng hapon kasi makamamaya gabi. Gabi na madala siya, delikado, di natin alam kung ano mangyari. Biglang, alam mo na, itong demonyong gobyerno to, di natin alam kung may hokus-pokus na gagawin sa gabi. Kaya, pinang-umaga niya na. Pero pwede na sana siyang umiwas. Pwede na siyang mag-ikot-ikot pa kasi remember, 15 days Pwede ka mag-stay sa Hong Kong Di ba? So, kararating lang niya, pwede pa siya mag-ikot-ikot. Bakit di niya ginawa? Kasi gusto niya nga harapin. And ba't ko to naikwento? Ganitong klaseng presidente si Pangulong Duterte. Napaka-strong na tao. Hindi umiiwas sa problema, hindi umiiwas sa Ito talagang, yung pag sinabi niyang gagawin niya, haharapin yan, I'm ready to face. Di ba yan ang paulit-ulit niya sinabi for 6 years. Even it cost me my life and presidency. Gagawin niya yung dapat niyang gawin. Ito na yun. It's happening. It cost him his life. Ito na. Kaya ngayon, siguro itong pagpapaalam niya, it's a reminder to all of us na merong isang presidenteng kahit mag-cost ng kanyang buhay, ay ibinigay niya at isinilbi niya sa bayan. Mahirap kalabanin ng mga oligarch. Siningil niya ng tax. Mahirap kalabanin ng mga drug lords. Nahuli sila, yung iba na dedo. Mahirap kalabanin ng mga korap na opisyal. Kahit mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga kaibigan niya, ginawa niyang tanggalin sa gobyerno. Ito ang isang taong masasabi nating binigay niya talaga yung buong buhay niya para ipaglaban ang ating bayan. Alam mo, ito yung lagi kong naririnig noon nung ako'y worker ng isang samahan. 2 bagay lang ang hindi natin pinipili sa mundo na ito pag sinilang tayo. 1, mga magulang natin. 2, kung saan tayo sisilang. Kung saang bansa tayo sisilang. Ibig sabihin lang, simpleng-simple lang. Hindi mo choice yan. Choice ng Panginoon yan. Choice na nag-create sa yan. Ibig sabihin, you have a purpose
sa magulang mo, and you have a purpose sa bansa mo. That's the two things na hindi mo pinili. Asawa mo, pwede mo piliin. Kaya umayos ka. Hindi, totoo naman di ba? I mean, isipin mo, hindi mo nga pinili magulang mo, hindi mo nga pinili ang bayan mo. Basta ka na lang isinilang dyan, dun sa magulang mo at sa bayan mo. Pero may choice ka sa asawa mo. Sinisisi mo yung... Minsan ganun tayo, sinisisi natin yung magulang natin. Malupit, masama, ganyan-ganyan, di ba? Sinisisi natin yung bayan natin. Ang pangit naman, ba't ako dito sinilang? Ba't di ako sinilang sa ibang bansa? Di ba? Pero pagpili ng asawa, mali naman ang pinili mo. You understand the logic? Buti hindi sa'yo pinapili ng Diyos sa magulang mo. Sigurado magkakamali ka. Buti hindi pinapili ng Diyos sa'yo bansa mo. Kasi hindi mo alam ang mangyayari sa'yo dun. You understand? God has a wisdom beyond our understanding. We were born here in our country to fight and love our country. Ano ibig sabihin ng fight? Hindi ho fight in a negative way. Ibig sabihin ipaglaban na patuloy na mahalin ng bayan mo. Na ipaglaban, huwag kang sumuko sa mga nasa gobyernong mapang-abuso. At the same time, kung may gobyernong maayos ay iyong suportahan at tulungan. Di ba? Yun ang importante dun Kasi ang hirap po sa atin, ang feeling natin, ang pakikipaglaban lang sa bayan ay awayin ng gobyerno. Hindi. Pag may magandang ginawa ang gobyerno, dapat ho natin itong suportahan ng buong buo. Pag may maayos. Pero pag alam nating niloloko tayo ng gobyerno, dapat ho natin itong palagan. Kahit po to the point na atin po itong alam mo yun, ikaka-persecute. Kasi ganun talaga sa Pilipinas Ito nga, halimbawa ito. Itong bago na namang kaso ni Ontiveros sa atin. Di ba? Yung libel daw. Paano naging libel ang pag-share sa isang tao na nag-aakusa sa'yo at ibinabalita lang namin? Binabalita ko lang at nire-reactionan ko lang at ang sinasabi ko ay sumagot ka dito sa akusasyon nung ikaw rin naman, sa'yo rin naman namin nasimulang nakita itong tao na ito doon sa iyong hearing. Ibig sabihin, sa'yo nang, in a way, sa'yo nang galing ho ito. Doon sa Senate hearing nang galing ho ito, ang tao na ito. Hindi naman makikita ng sambayanan yan kung hindi nag-appear dun sa hearing mo. Nag-appear sa hearing mo ito dahil you allowed it. Now, this person ay bumabawi ng kanyang statement. At sinasabing tinakot mo daw kung ano-ano ng iyong mga kasamahan. So, dapat sagutin mo. Ang ginawa mo, dinimanda mo yung mga nag-report at nag-react. As a matter of fact, meron niyang desisyon na Supreme Court dyan Yung si Dicini versus Secretary of Justice na nagsasabi, like sharing or retweeting libelous content punishable, that confirming that simply sharing or reacting to a libelous news article video does not constitute cyber libel. Hindi po cyber libel ang mag-share ng isang libelous. Yan po ang desisyon. Yan po ang inisyu ng Supreme Court doon sa Dicini versus Secretary of Justice number 2, GR number 203335. So ang linaw-linaw po niyan, mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung saan galing ho ito si Ontiveros at bakit yan ang kanyang hirit na naman ngayon. Para i-persecute yung mga nagbibita. Anong gusto mo? Itago na lang ito? May nag-aakusa nga sa'yo? Ba't di mo sagutin? Akala ko ba gusto mong i-decriminalize ang libel? Tapos ikaw pala ang mismong gagamit dito sa itong libel na to sa amin. Example ko nga dito, parang hindi ka naniniwala sa kulam, kaya dapat iba niyang kulam. Pero nung nagkaroon ka na ng kaaway, bigla mong ginamit yung kulam sa kaaway mo. Parang ganun ang analogy niyan. Di ba? Against ka dito sa bagay na to. Pero ginamit mo siya nung gusto mo nang banatan yung kalaban mo.
Anong klaseng kahipokrisihan yan? Ontiveros. Di ba? Yan pala makikita mo na you are so hypocrite. As a public servant, napaka-onion skin mo, napaka-hypocrite mo bilang isang senador. Nakakahiya ka. You're not ready to be president. That's the truth. Kita mo nga si VP Sara Duterte. Lahat na ng libelous statement. Mamamatay tao, kung ano-ano na. Drug lord. Ang dami pa mga sinasabi dyan eh. Di ba? Magnanakaw. Ano? Nagsampa ba siya ng kaso sa mga tanso vlogger? Hindi. Wala siyang pakialam. Kaya itong mga tanso vlogger, ano sila eh? Mapalad sila eh. Sa totoo lang. Hindi pala mapalad. Mali. Blessed. Hindi ko masasabi kung blessed eh. Pangit eh. Hindi pwede. Tinan mo, yumayaman na sila dahil sa perang binibigay sa kanila. Tapos, hindi pa sila nakakasuhan. Diba? Kahit anong libelous statement nila, kahit anong pagmumura nila. Yun ang isipin nyo sa Pilipinas ngayon. Kaya nga mga kababayan, etong nangyari kay Pangulong Duterte, etong sinasabi ni Pangulong Duterte, isang paggising sa ating diwa na tayo po ay tumayo bilang mga Pilipino para sa ating bayan. Kasi, sa totoo lang, marami sa atin yung word na mahalin ang ating bayan ay hanggang salita na lang. Oh, gusto mo ng sample? Mahal mo ba bayan mo? Wala, tanungin mo lahat ng mga nasa karsada. Mahal mo ba bayan mo? Lahat siya sasagot ng oo, mahal ko bayan ko. Siyempre, paglalaban ko to, labanan ng China. Diba, ganyan lahat sila eh. Ipaglaban natin tong bayan natin. Pero makikita mo, kaliwat kanan ang nagdi-disobey sa traffic. Kaliwat kanan, nagtatapon ng kanilang mga basura. Kala ko ba mahal mo bayan mo? Bakit mo dinudumihan ng bayan mo? Bakit hindi mo sinusunod yung batas ng bayan mo? Kala ko ba mahal mo? Hindi, ganun tayo kahipokrito mga Pilipino eh. Di ba? Mahal natin, pero mga simpleng batas, simpleng mga panuntunan, hindi natin sinusunod. Pero mahal mo bayan mo ha? Take note, I love my country. Ganun tayo, di ba? What happened? Ngayon lang ang tanong ko, anong nangyari? Bakit ganun ang ating pagmamahal? Kaya lagi natin isipin yan. Mga nasa ibang bansa, hindi kailangan kayo ay nasa Pilipinas para mo masabi mong mahal mo ang bayan mo. Tumulong ka sa iyong pamilya na nasa bayan ng Pilipinas, malaking bagay na po yun. Diba? Turuan mo sila ng magandang values, ipaglaban natin at bumoto tayo ng tama. Ito na nga lang sa tuwing election Alam mo, pag ikaw nagsasabing mahal mo bayan mo pero tumatanggap ka ng pera, tapos iboboto mo yung tinanggap mo ng pera, hindi mo mahal bayan mo. Kalokohan yun, hypocrisy yun. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Ito, pakiisa pang pag-uusapan pa natin po itong kay Chavit, pero siguro bukas na lang. Medyo mahaba-haba na rin itong ating video ngayon. Bukas ating pag-usapan yan, yung kay Chavit Maganda yan Ang ganda nung kanya mga binitawan Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity mo? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody... Ayan. Sara, sigurado nang mananalo. Ngayon nga, sigurado na siya di ba? Paano pa kaya noon? Noon, si Presidente Duterte nakaupo. Popular na popular. Di ba? Popular pa rin naman. Mas popular pa nga ngayon. Pero noon, talagang matindi yung popularity. Talagang mananalo na siya noon. Aminado mga Ilocano noon. Mananalo na. Yun din na sinabi ni Aimee, di ba? Na mananalo naman talaga yan. Kaya nga, humingi siya ng tulong na kung maaari, mag-unit team sila ng kapatid niya para siguradong mapanalo. Kasi alam niyang siguradong mananalo to si
si BP Sara. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his... Alam mo, dito mo malalaman, ako kaya hindi ako naniniwala na yung sinasabi nilang magkaaway si Amy tsaka si BBM. They were so close. Si Amy ang gumawa ng lahat ng paraan para mapalapit si Bongbong Marcos kay BP Sara Duterte. Si Amy nakiusap. Puro si Amy. Ibig sabihin, somehow, there's closeness between them, BBM and Amy. Kasi halimbawa, kung kami magkapatid, di ba? O kunwari, tumakbo ako. Kunwari lang, hindi ako tatakbo. Pero kunwari, tumakbo ako. Tapos si Coach Oli. Kapatid ko yan for your information. Tanong kayo ng tanong. Sino mas matanda? Siya. Huwag kayong mga pasaway dyan. Si Coach Oli, halimbawa, kakausapin niya lahat ng kakilala niya. Ipapakiusap niya ako na, iboto niyo itong suportahan niyo itong kapatid ko Sa tingin niyo, gagawin niya yon kung hindi kami close? Kung mag-aaway kami? Hindi. Simple logic di ba? Gagawin mo yun, tutulungan mo yung kapatid mo kasi close kayo. So dito, makikita mo, close talaga si Amy at saka si BBM. Taliwas doon sa sinasabi niya na ngayon na magkaibang Marcos kami. Vice Presidency, dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Yan. Pag-usapan natin yung bukas. Yung plano ni Manong Chavez. Okay? Pag-usapan natin yan at kasi meron tayong mga sasabihing malupit dyan. Okay? So, kita nyo dito, ang takbo talaga ni Bongbong Marcos, Vice President dapat. Again, tatakbo siya. Under BP Sara Duterte na presidente. Yan, ang unang packaging niyan. Diba? Kaya yung mga nagsasabi dyan na kaya nanalo to hindi daw nanalo si Bongbong Marcos because of BP Sara Duterte. That's bullshocks. Kalokohan po yan. Kalokohan yan. Kaya dito pa lang, kasi ito yung mga taong nasa loob Ito yung, alam naman natin si Chavez Singson he is a kingmaker Kaya niyang gumawa ng, eto mo, nagpabagsak nga siya ng isang, hindi, naalala ninyo, nung panahon ni Erap, siya ang pinaka trigger niyang pagpapabagsak Di ba? Nung na-checkpoint siya. Naalala niyo yun? Tapos nireveal niya yung sa weteng, bla bla bla. Yan, yun So, anong ibig ko lang sabihin? Ito yung mga taong meron alam, talagang nasa inner circle. Hindi yung mga vlogger na mga tanso, nasasabihin nila, hindi, kaya naman nanalo si Marcos, because of him, hindi naman dahil kay BP Sara Duterte. O yung mga political analyst na katulad ni Gadon, na kung ano-ano sinasabi, huwag kayo nagpapaniwala doon. Sa totoo lang. Kung may reyna na sablay, na si Ontiveros, eto si Gadon ang hari ng sablay. Hindi pala si Llanes. Hindi pala siya. Sorry. Anyway, maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo bukas. God bless everyone. Mabuhay ang Pilipinas. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang